Siya ang isa sa pinakamahusay na point guard noong 2010 era sa NBA. Hindi may kakaila na mahusay talaga ang mamang ito. Ang kombinasyon ng kanyang explosiveness, athleticism at pagiging mahusay na facilitator ang mga kinatatakutan sa kanya noon mga idol. Dahil kakaibang kalibre din naman talaga ang kanya nilalaro noon sa liga. Well, hindi lang yan ang pwedeng katakutan sa kanya dahil hindi sila pwedeng magkamali na hamunin ng mamang ito mga idol. Dahil isa lang naman itong dating wrestler. Well, gaano nga ba kaganda ang tinakbo ng kanyang karera sa NBA? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 3-time NBA All-Star at 2-time gold medalist ang 6'3" point guard na si Deron Williams. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, bago naging mahusay na basketball player itong si Deron Williams ay unang kinagigiliwan nitong sports ay wrestling. Siya ay sumasali sa mga competition at sa murang edad niya ay nanalo na ito ng 2 state wrestling championship. Ito ay sa kanyang elementary at middle school. Kaya walang nagtangka na gamon sa kanya sa NBA noon mga idol. Naging pangalawang sports naman niya ang basketball na kung saan ito na ang kanyang pinagpokusan niya hanggang magkolehiyo. At 2005 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA si Deron Williams. Siya ay 3rd overall pick na pinili ng koponan ng Utah Jazz. Nakasabayan niya ang future NBA star noon na si Chris Paul na kung saan sila ay pinagkukumpara ng mga analitiko at mga panatiko kung sino sa kanila ang mas mahusay na point guard. Well, sa kanyang rookie season sa Jazz ay nakasama niya sa koponan ng big man na si Mehmet Okur, Carlos Boozer at Andrei Kirilenko. Saktong-sakto na parang missing piece itong si Williams mga idol. Ngunit sa kanyang panimula ay coming off the bench ang role niya sa koponan. Nagpakitang gilas ito kaya kalaunan ay ginawa na nga siyang starting point guard. Umaverage siya sa kanyang rookie season ng 10.8 points at 4.5 assists per game. Pumang-anim siya noon sa Rookie of the Year voting. Ngunit nakakuha nga ni CP3 noon ang award na ito. Well, bilang isang rookie ay talaga nangapa si Deron Williams sa kanyang unang season sa Jazz. Hindi pa nabubuo ang kanilang chemistry noon. Kaya bagamat maganda ang kanilang roster noon ay hindi sila pinalad na makapag-qualify sa playoffs. Sa kanyang sophomore season nang maging ganap na siyang starting point guard ng koponan, nadagdagan pa sila noon ng mga player na tutulong sa koponan dahil na-acquired nila sila Paul Millsap at Derek Fisher. Kaya nakabuo ng magandang chemistry ang kanilang mga star player noon mga idol. Kaya ganun na lang din na naging madali sa kanya ang pag-facilitate sa kanyang mga kakampi. Mas sumangat ang kanyang stats na umaverage ng 16.2 points at 9.3 assists per game. At sa tulong ni Deron Williams ay naging contender na sa season ito ang koponan ng Utah Jazz. Sila ay nagkaroon ng 51-31 win-loss record na pumesto sa 4th seed. Kaya sa kanyang pangalawang season pa lang ay pinatunayan na ni Deron Williams na siya ang missing piece ng koponan. Hindi lang sa regular season silang naging contender mga idol, mapa playoffs ay talagang mahirap silang gibain. Well, bagamat sa round 1 ng playoffs ay napalaban sila ng Houston sa Houston Rockets na umabot hanggang game 7 ng kanilang serye. Ngunit sa huli ay nakuha pa rin ang huling halakhak ng Jazz. Pero pagdating sa semifinals ay madali nilang pinataob ang koponan ng Warriors. Ngunit sa Western Conference Finals na makaharap nila ang 3rd seeded team ang San Antonio Spurs na kung saan isa ring matikas na koponan sa mga panahon na yun mga idol. Pinamumunuan na kasi ito noon ng kanilang big three na sila Duncan, Ginobili at Parker. Well, sa naging serye nila ay mukhang naubusan ng bala ang Jazz noon mga idol dahil isang beses lang ang naipanalo nila sa Spurs noon. Bagamat natalo sila ay napatunayan naman dito ni Deron Williams na naging malaking parte siya lalo na sa inabot ng kanilang koponan dahil sa kanyang unang playoff appearance ay umaverage ito ng almost 20 points per game at 8.6 assists per game. Sa sumunod na season naman 2007-2008 ay nagpatuloy ang Jazz sa pagiging contender sa liga. Paangat ng paangat ang inaambag ni Williams sa koponan mga idol. Umangat sa 18.8 points at 10.5 assists per game ang kanyang stats. Bukod sa mahusay na scorer na siya ay mas naging epektibo na rin siya sa pagiging facilitator ng koponan. Kaya naman sa season ito ay nanatili silang pang-apat na pwesto sa West with 54-28 win-loss record. Muli nga silang nakapag-advance sa playoffs at tinalong muli ang Houston Rockets sa round 1. Ngunit sa semifinals nang makaharap nila ang Los Angeles Lakers, maganda ang kanilang naging bakbakan noon ng purple and gold mga idol. Ngunit sa huli ay nabigo nga silang makarating muli sa Western Conference Finals. Ngunit kahit naman nalaglag silang muli sa playoffs ay nagkaroon naman ng achievement unlock itong si Deron Williams. Matapos siyang makasama sa Team USA sa 2008 Olympics at nag-uwi nga sila noon ng gintong medalya. 2009-2010 season nang ma-appreciate na ng panatiko ang mahusay na nilalaro ni Deron
Deron Williams dahil sa season ito nang mapabilang na siya sa NBA All-Star. Ito ang kanyang unang All-Star appearance. Well, 3 consecutive season nga siyang nakasama sa All-Star game dahil talaga namang pang All-Star caliber ang kanyang nilalaro noon sa liga mga idol. Sa kanyang 5.5 season niyang naglalaro sa koponan ng Utah Jazz ay bigong makarating man lang ng NBA Finals itong si Deron Williams. At dahil nagkaroon ng konting issues sa kanilang koponan noon, kaya nag-request nga si Williams ng trade noon sa koponan. Kaya sa kalagitnaan ng 2010-2011 season nang i-trade na siya ng Jazz papuntang New Jersey Nets. Kapalit ni Devin Harris, Derek Favors at 2 first-round draft picks plus $3 million cash. Well, malaki-laki ang halaga noon ni Williams mga idol at malaking isda rin naman ang pinakawalan ng Jazz. Well, dahil half season nang i-trade itong si Williams ay 12 games na lang ang kanyang nailaro sa unang season niya sa Nets. Umaverage pa rin naman ito ng 15 points per game pero nagkaroon ito ng 12.8 assists per game mga idol. Dito niya din nagawa ang kanyang career high in assists in one game. Ito ay noong April 5, 2011 matapos siya magtala dito ng 18 points and 21 assists mga idol na nagpanalo sa kanila sa laro nilang yun. Yun nga lang ay hindi sila nakapag-qualify noon sa playoffs. March 4, 2012 nang magawa naman niya ang kanyang career high in points in one game. Ito ay kontra Charlotte Hornets. Matapos siya magtala ng 57 points na nagpanalo sa kanila sa laro nilang yun. Well, 2 consecutive seasons silang di nakakatawid sa playoffs noon mga idol hanggang dumating pa ang 2011 NBA lockout na kung saan nakapaglaro pa siya sa Turkish Basketball League ng isang season. At noong maayos na ang NBA lockout ang siya namang pagpapalit ng pangalan ng kanilang kupunan. Dito nga nang malipat na ito sa Brooklyn. Kaya sa 2012-2013 season ay Brooklyn Nets na ang pangalan ng kupunan. Nakasama pa niya sa season na ito sa kupunan si Andre Blatche mga idol na import ng Gilas Pilipinas at si Jerry Stackhouse. Kaya kahit papano ay nakakapalag ang Brooklyn noon. Nakapasok man sila sa playoffs sa season ito pero nalaglag din sila agad sa round 1. 2013-2014 ang masasabi natin ito na ang downfall ni Deron Williams mga idol dahil dito na nagsimulang bumaba ang kanyang performance. Bumagsak na ito sa 14 points at 6 assists per game. Umabot pa naman sila dito hanggang semis sa playoffs pero tinalo sila na nagahari noon sa isang Miami Heat. Sa 3.5 taon ni Williams sa Brooklyn Nets ay wala pa rin itong swerte na makasungkit ng kampyonato. July 14, 2015 nangiwave na siya ng Brooklyn Nets. Kaya 2015-2016 season na makapirma pa siya sa Dallas Mavericks pero hindi na siya gaya ng dati mga idol. Naging starter pa naman siya noon sa Dallas ngunit bumaba na sa 14 points at 6 assists per game na lang ang kanyang stats. Natalo pa sila sa round 1 ng playoffs sa OKC. Sa kalagitnaan ng season ng 2016-2017 dahil mababa na din ang kanyang output sa koponan ay pinakawalan na trade na siya ng Dallas Mavericks papuntang Cleveland Cavaliers. Ito na din ang kanyang huling season na tuling koponan na napuntahan mga idol. Coming off the bench ang naging role na lang niya sa Cavs na umabot sa kanyang 24 games played ng 7.5 points per game na lang. Naging backup na lang siya noon ni Kyrie Irving. Sayang lang din mga idol, makakakuha pa naman sana siya ng kampyonato bago magretiro dahil nakasama niya ang duo na si LeBron at Kyrie sa Cavs at nakarating nga sila noon sa NBA Finals ngunit sa kasamang palad ay natalo nga sila noon ng Golden State Warriors. After ng kanilang pagkatalo sa finals na yun ay tuluyan na ding nagretiro sa liga ng NBA si Deron Williams. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Deron Williams sa NBA?